Excited ako mga Chosero dahil pag-uusapan lang naman natin ang 150cc na Mitsukoshi. Ito po ang Beeperman 150. Yes, so since feature na namin ang Mitsukoshi sa canvassing content namin last week, hindi namin kayo bibitinin. Tuloy-tuloy na natin to. Kaya naman, hello mga Chosero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, we're now 73,000 subscribers. Yay! Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. And don't forget to hit like, share, and hit that notification bell. Maraming salamat mga Chosero. Ayan na, puntahan na natin si Sir Gilbert. Alamin natin ang mga specs at mga features ng Beeperman 150 na gawa ng Euro Motors. Yes, tara na. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. Dito na nga po kami ni Walo sa loob ng Mitsukoshi dito po sa E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. Yes, nice to be back. Diba? So lakan-bas na natin ang lahat ng mga motorcycle na hawak ng Mitsukoshi. Pag-uusapan naman natin ngayon ang underbone ng Euro Motors. Diba? Akalain mo Euro Motors, alam mo sa totoo lang, ang pagkakaintindi ko pag sinabi mong Euro, ito yung mga daang hari na panghanap buhay. Pero Walo, as in talaga na-shock talaga ako sa vlog natin dahil merong isang underbone talaga na talagang pwedeng kahit saan ka magpunta, pwede mo siyang dalhin. Ano pang hinihintay natin? To. Ano pa hinihintay natin? Pag-usapan na nga natin ang Beeperman 150 at para malaman natin ang lahat ng mga detalye niyan, kakausapin natin ang branch manager ng Mitsukoshi na si Sir Gilbert. Hello Sir Gilbert! Hello Sir Gilbert! Good morning po. Magandang araw po. Magandang araw po Sir! Welcome po sa aming YouTube channel. Nabigla po ba kayo Sir? Sir, alamin na naman po namin yung mga basic features ng Beeperman 150. Beeperman 150. Okay sir, so umpisa na po natin yan sir. So ano po yung pwede nating unang simulan na discussion sir? Si Beeperman is underbone under Euro motor which is 150cc. So gusto nyo ipakilala ko sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea kung gaano siya kaganda. Ayun! Okay. So magsisimula tayo sa kanyang panel board. Yun! Which is digital na po siya. Nice! Okay. Di ba? Big time, di ba? Panel board pa lang yan, ha? Napakaswerte natin kasi nakita natin to in action. Sir, go! Without interrupting you. Okay. Nakikita nyo rito na digital siya. At the same time, pwede kayong magpalit ng kulay. Yan. That's for the lighting conditions, yes, sir, no? Kunwari umaga, tanghali, gabi. Good. At the same time, ano rin naman po siya, 4-stroke. Meron po siyang push button, starter. At the same time, meron din pong kickstarter. Nice! Tapos, sa gulong naman po, nakaano na po siya. Sa gulong, meron po tayong sukat na sa harapan po is 80 by 90 by 17. Nakamags na po siya. Disc brake na po yung harap. Okay. Sa likod naman po is 100 by 80 by 17. Disc brake na rin po siya. Nice. Meron po siyang 5-speed, 1 down, 4 up. May fuel capacity po na nasa 5 liters to 5.5 liters. Right. So sir, para dun sa mga bago pa lang po sa mga motor, sir, alam ko nabanggit niyo na po siya. Habang sinasabi niyo po ba sir, pwede niyo po bang ituro sa mga viewers natin yung mga specs na sinasabi niyo po? So una po sinabi niyo sa gulong po. So ito po yung sa front. Okay. So ano pong sukat niya ulit sir? 80 by 90 by 17 po. Wow, medyo makalaki yan sir ah. Galing. Tsaka nakamags na rin po siya disc brake po. Disc brake na siya. Yung wow. At ang kapal ng gulong sir ah. Iwas ano to? Lubak. Sobra. Sa likod naman po, ito po, makikita nyo, 100 by 80 by 70. Again, naka-disc brake na rin po siya. So, makikita nyo may kalakihan talaga yung gulong. Oo. Especially, pwede siyang pang long drive kasi bugs na. So, correct. In case, pwede nyo pong i-tubeless.
hindi mahirap kasi tubeless na yung gulong mo. Correct po. Opo. Tapos sa kanyang ano na sir, no, their suspension is swing arm. Swing arm, monoshock po. Swing arm monoshock. Monoshock po siya. Ano pa ba ang pwede kong iyan sa inyo? Ang dami kasing mga gandang features si Viper Pero 1. sa harapan, yung front suspension niya sa harapan telescope. Correct. Yung ilaw, may ano na po siya, LED. LED na po yung ano niya. Headlight sir. Yung day. Dim light. Yung pinaka ano niya. At the same time, ito yung headlight. Naka-bulb pa sir yung headlight. Digital na rin yung ano. LED na rin po yung signal light. Ito. Sa likod. Ito po yung sa harap. Ito yung sa likod, sir. Nice. Sir, pwedeng makita yung panel habang kinokontrol niyo po. So, the usual contents po sir na kapag nag-shift tayo ng signal lights, good. Malinaw. Meron na rin po siyang ano, para sa time. Sa oras. Okay. So, ito. Hindi lang siya na adjust or naka-ano ka. And yung position po ng panel niya sir is very easy for the eyes, no? Yes. Hindi mahirap na hindi ka mas-strain. That's good. Okay, diba? So lahat ng indicator nandito na sa digital panel. Napaka-importante talaga nung nakikita mo agad talaga yung takbo mo, yung speedometer nandito na, nakakatuwa lang, no? Kasi ako sanay ako sa manual kasi nakamito tayo. Pero I love it naman. So sige, hayaan lang natin sir mag-discuss ng feature kasi medyo nakikita ko dito, anong tansya mo mga presyo nito? Parang medyo mahal no? Medyo feeling ko may kamahalan dahil kasi isa sa mga 150cc at pang long ride. Kasi digital na tapos design pa lang. Diba? Correct, so mamaya alamin natin yan. So diba mga hula natin medyo mahal. Mahal, oo. Alamin natin kay Sir Gilbert kung magkakano po itong Beeperman 150. Ang presyo po ng Beeperman 150 for cash is 55,800 po. Oh, wow! Diba? Grabe! 55,800 pesos. Affordable, diba? Ilang cc to ulit? 150. 150? At hindi lang yung mga Josero, no? Dito po sa Mitsukoshi, dito po sa Rodriguez Avenue, Quezon City, pag dito po kayo bumili, meron po, isa po ito sa mga naka-promo na 0 down payment. So, ibig sabihin, wala po kayong babayaran na down payment. Yung unang hulog lang po ang inyong ibibigay. Bagsak mo pa, ano pang meron? Hindi lang yan. Meron pa pong libre no 1-year registration plus meron po kayong half face na helmet. Diba naman, sa 55,800 pesos, lahat po mga Crucero makukuha ninyo at ganyan po ka-friendly sa mga riders ang Mitsukoshi. Tama po ba ako, Sir Gilbert? Yes. Sir, di ba kayo nagkamali sa presyo? Baka naman mali, Pero gusto ko malaman, sir, ano po ba yung mga requirements para po makakuha po? At bago muna yun, sir, pwede po ba rito ang cash and installment? Yes, pwede po. Pwede. Pwede po ang cash at installment. Ayos. Mga Crucero, 55,800. Yung mga cash nyo dyan, ready nyo na sa Beeperman 150. Or kung wala pang masyadong cash, pwede pa rin installment, 0 down payment. Pero alamin na muna natin, sir, ano po ba ang mga requirements pagdating sa installment? Ang requirements po natin dito is 2 valid ID and then driver license. Okay. Proof of billing, proof of income, 2x2 ID picture, yung payslip or certification of employment. Yun lang po. Ayun. Opo. Pero sir, no, yung pag-process niya, umaabot po ba ng ilang araw? 1 day process lang. 1 day? 1 day lang? 1 day? May CI na agad. Ang bilis, makukuha nyo agad, di ba, mga Crucero? Tsaka pag dito po kayo bumila sa Mitsukoshi, dito po sa may Rodriguez Avenue, Quezon City, malaya po kayong matitest drive yung mga motorcycle na nabili nyo. Dahil ang laki po ng space O, dito. take note pag nabili na nila, pwede nila i-test drive. Okay, baka baka kala nila pagpunta nila, pwede sila mag-test drive dito Oo, wala mga baterya po yan. At wala po gasolina. Diba? Pag nabili na. So sir, last question na lang po. Anong araw po ba kayo open dito sa Mitsukoshi? Open po kami daily. Daily? Wow. 8:30 to 5:30 po.
8:30 to 5:30, Monday to Sunday. Sir, pwede po ba silang, may Facebook page po ba may sa Koshi? Pwede po ba silang mag-apply doon? Pwede naman din po. Wow, pwede naman din pala dahil pandemic at yung iba hindi nakakalabas. So pwede pong umorder pan sa temporary, di ba? Pwede umorder po sa Facebook. Tumawag. Tumama. Opo. Ang lahat po ng numbers ng Mr. Koshi nasa screen po at ang kanyang Facebook page. Tama, Sir Gilbert. Maraming salamat po. Ayan po, latunghayan nyo na po ang lahat po ng mga special features ng Beeperman 150. Kaya punta na po kayo dito. Yes. So calling our motorcycle riders, yung mga private owners or yung gagamitin sa pangkabuhayan nila. Andito na po yung motor na pwede nyo magamit at alam naman natin pagtatak Euro, matibay. At underbone 150cc. Correct. So punta na po dito. Thank you po, sir. Salamat din po. Maraming salamat. Alam mo, Walo, isa to sa mga, kung pag-uusapan natin about 150cc, isa ito sa mga rekomendado ko sa mga tesero na. Ayos. Itong Beeperman 150. Astig na astig, di ba? Pang long ride din yan. 150cc at Beeperman. Kaya, nakakatuwa malaman, Walo, na ang Euro pala merong ganitong klaseng kategorya ng motorcycle. Correct. Saka in terms of the body and the frame, medyo malaki siya at hindi manipis. Parang beef up. And then, anong height mo? Tayo ka nga. 5'5". 5'5". 5'5". Ako mga tesero, no? Dito ako sa kabila. Yan. Abot siya. Ibababa na. Yan ba yung free na helmet? Oo, ito yung free na helmet. Wow! Kaya, di ba? 5'5" ako mga tesero. May nakatingkad, ano tawag doon? Katingkayad. Nakatingkayad ako, pero pwede kong ibaba. Alam mo, kung pipilitin ko. Very comfortable naman, kasi abot mo siya. And very sturdy yung pagka-design niya, very sleek. At very maangas, no? Aerodynamics pa, so alam mo pang mabilisan talaga siya. Tama? At air-cooled. Air-cooled, single-cylinder 4-stroke. Correct. And mamaya alamin natin kung ano bang mga kulay dito kasi right now impressive tong black eh. Alamin natin kung ano pa yung mga kulay at kung meron bang mga pyesa. Oo. Yun ang importante kasi naman palagi talaga eh. Diba? Kailangan alam natin kung may mga available na ganyan. Uwi ko na ba to? May gas na ba? Patakbo mo na. Walang gas kasi. Walang gas eh. Ang available na kulay para sa ating Beeperman is matte red, matte blue, matte black, matte green, at glossy red. Ayos. Cool, ang ganda. Ganda talaga ng kulay niya, sir, no?